Bago ang lahat, pressure di umano ang Lakers dahil lahat ng team na inalisan nitong si LeBron hindi nakakapasok agad sa playoffs. Pumasok din sa in-between season pa yung Lakers para dito kay Luka, na kapag merong magandang taon, yung susunod na taon nagiging disaster parang sa Dallas dati. Galing si Luka sa kanyang best scoring year kahit hindi pa siya nakapaglaro ng playoffs, kaya pressures din silang makakuha pa ng isang player, lalo na si Kuminga, na sinabi na ng ibang mga scout maghanap na ng ibang small forward na ilalagay talaga sa starting unit ng Lakers. Ito pa kasi yung kulang or missing piece sa kanila, isang 3-and-D na forward na ilalagay talaga sa starting unit. Pressure din si Luka na maging healthy for next season, na based naman sa kanya, excited na siya sa naging move ng Lakers sa free agency. Na mukhang hindi pa naman sila tapos dahil mukhang kailangan pa rin nilang makasabay sa Thunder at San Antonio, lalo na sa ibang mga teams na gumawa din ng ibang transaction dito sa West. Si PJ Washington naman na nasa trade ng Lakers biglang nawala at parang wala na rin balak ituloy ng Lakers yung trade kay Washington paalis ng Dallas. Yung Mavericks nilagay kasi sa trade block si Washington at si Daniel Gafford dahil na din sa logjam ng mga big man. Yung isa pang sentro na target din ng Lakers na maging backup si Nick Richard, nasa radar ng Knicks para maging backup naman kay Towns. Wala na kasi si Robinson, pero andun din ang potential na sa Sixers pumunta si Nick Richard dahil naghahanap sila ng mga notable player para ilagay sa lineup. Ang mga teams kasi ngayon sa main roster pwedeng ilagay hanggang 21 na player at saka na lang babawasan pagdating mismo ng regular season. Mukhang wala na rin choice si Kuminga kundi kunin ang offer ng Lakers dahil yung team na may interest sa kanya, ang Cavaliers, kinuha naman si Mario Hezonja. Pinapirma ng minimum contract para dito sa Cavaliers. Ang Hawks lang din ang may interest na makipag-sign and trade para dito sa Lakers. Pero gustong makuha ng Hawks ang isang first rounder ng LA para lang ibigay nila si Kuminga. Hindi rin kasi ma-appeal sa ibang mga teams yung gustong ibigay ng LA, si Bando at itong si Dalton. Sa ngayon, ang balyong hinihingi ni Kuminga nasa 15 to 20 million. Medyo bumaba ng konti kumpara dati na 20 to 25. Ang Atlanta Hawks pa ang isa sa mga potential destination ni Peyton Watson dahil nga sa kanilang trade exception. At pwedeng ipalit pa ng Atlanta Hawks si Kuminga dito kay Watson para lang magkaroon ng deal. Kasunod pa yan ang Lakers na pe-pressure din kung iti-trade si Bronny dahil ngayon nagkakaroon ng value at kung merong interesadong team na magbigay ng multiple second rounder sa Lakers, kailangan nilang bitawan si Bronny James. Dahil kung lalagpas sila sa 15 player bago mag-umpisa ang season, kailangan na naman nilang magbitaw ng isang player. Noong mga nakaraan, ang nabibitawan nilang player para lang mailagay si Bronny sa lineup na papakinabangan ng ibang mga teams. Based naman kay Ramona Shelburne, wala di umanong plano na sundan ni Bronny ang tatay niya. Pero mukhang wala ding interest yung Sixers na kunin si Bronny dahil naghahapit pa ng lineup yung Philadelphia. High price player pa rin si Bronny kung tutuusin. Sa business side, dahil nagtaasan yung mga ticket nitong Philadelphia papasok ng regular season, kung merong team ang makakakuha kay Bronny, lalo na sa East, magkakaroon yon ng prime time dahil magiging first father and son matchup, kaya malaking revenue ang ma-generate. Hindi nga ako magdududa doon, baka ilagay pa ni Commissioner yon sa Christmas game. Si Jalen Duren naman hindi pa rin natitinag, gusto pa rin makuha ang 287 million sa loob ng 5 taon or yung max contract. Dahil sa bagong lumabas na power ranking ng ESPN, bumagsak sa number 6 ang Pistons sa buong NBA, kaya kailangan pa rin di umanong maibalik si Duren sa Detroit. Ang gusto lang kasing ibigay ng Pistons 30 to 35 million kada taon, kumpara sa 50 million kada taon na hinihingi ni Jalen Duren. Kasunod kasi nun, si Ausar Thompson pipirma din ng contract extension na at least 30 million kada taon ang pwede makuha. Ang tanging team ngayon na may interest kay Duren, Sacramento, na sinubukan dating i-trade si Domantas Sabonis kapalit itong si Duren pero dinecline ng Pistons. Dahil hindi naman nag-offer agad or naglatag ng presyo yung Sacramento, kaya hindi rin matapatan nitong Pistons. Mautak din kahit papaano yung Sacramento.
Pero at least yung Detroit nagkaroon ng galaw sa free agency at nakakuha ng mga player galing sa trade. Kontra sa Golden State, ang tanging team ngayon na papasok na ng August, wala pa rin nagagawang transaction besides sa na-retain nila yung mga player. Pero walang signee at walang trade na nagawa. Base kay Team Kawakami, ang team owner ngayon ng Golden State na si Joe Lacob nakapokus na sa rebuilding process or pag-setup ng lineup papasok ng retirement step. Gusto na kasi makabuo ng team ni Joe Lacob after ng era ni Steph na mukhang magkakatotoo pa yung gusto ni Golden Child, Brandon Podziemski, na siya ang papalit dito kay Steph. So hindi kasi bago yung nireport ni Team Kawakami. Parang bad timing lang dahil hindi nakuha ng Golden State si LeBron na parang bumagsak yung kanilang moral. Dati pa kasi nagre-ready talaga si Joe Lacob para sa next lineup ng Golden State sa retirement ni Steph. Kaya against siya kay Steve Kerr na hindi dinidevelop si Kuminga at against din siya sa mga batang player na pinagtitrade nila dati. Ang unang timeline kasi noon si Kuminga, Wiseman at si Moody. Sa tatlo na yan, isa na lang yung natitira, injured pa. Papasok ulit sa ikalawang timeline kay Podziemski at kay Axel Lenderberg. Kaso yung timeline, hindi pasok kay Axel dahil kapag nag-retire si Steph or abutin siya ng at least 3 taon pa, magiging at least 27 or 28 years old na siya. Malapit na si Axel sa deadline, kaya nga importante yung edad dyan eh. Yung 24, matanda na yon para sa NBA. Pero si Axel lang kasi din yung nakikita na may magandang future sa Golden State ngayon. Hanep din yung nilaro sa Summer League. Pwera na lang din siguro kung itong si Golden Child magiging borderline all-star. Yung isa sa worst transaction na ginawa di umano ng Golden State nung tinrade nila si Jordan Poole papuntang Wizards kapalit ni Chris Paul. Tapos si CP3 isang season lang at hindi rin naman tinrade nitong Golden State. Basta na lang din nilang inalis. Kaya nire-retain din ng Golden State yung mga draft picks nila sa first round at second round na marami pa talaga silang natitira. Sa dami ng draft picks ng Warriors ngayon, kinonsider silang walang intensyong makipag-compete. Dahil yung team na katulad nilang gusto makipag-compete or sinasabing contender sa playoffs na nagbubuo ng lineup, kalimitan paubos na ang trade asset. Besides siguro sa Thunder at San Antonio. Based din sa report ng The Athletics, walang intensyon ang Warriors na maghabol na sa isang star player. Parang napagod na sila. Dahil after din ng Andrew Wiggins trade, ang pinaka big time na nangyari or ginawa ng Warriors ay trade kay Jimmy Butler. Na hindi pa nga ganong kalaki ang ibinigay na asset or drop asset ng Golden State papuntang Miami. Aminado na rin si Steph na mahirap na yung sitwasyon nila. Makatotohanan lang yung tinitingnan niya. Injured si Butler, injured si Moody. At para makabuo din ng isang contender na team, hindi ma-appeal na i-trade si Moody at si Butler kung hindi nila bibitawan yung mga draft picks. Pero based sa report na future na ng Golden State ang hahabulin, hindi nila maibibigay yon. At alin man doon ang sundin ni Mike Dunleavy. Yung mga sagot ngayon ni Steph parang hindi na positive, hindi tulad ng mga nakaraang taon na you don't wanna see us next year at yung isa pa, ayaw lang niya maging bottom feeder. Parang ngayon yung statement ni Steph, sumuko na.